Magandang araw po sa inyong lahat, magiliw naming manonut. Kamusta na po ang inyong pakiramdam? Sa ating pagtanda, alam kong marami na tayong napagdaanang hirap at ginawang mga sakripisyo para sa ating pamilya. Isang hapon, habang nakaupo sa lumang upuan si Lolo Efren, hawak-hawak niya ang kanyang huling 500 piso. Iyon na sana ang pambili niyang gamot para sa kanyang iniindang sakit. Ngunit biglang kumatok ang kanyang kapitbahay na umiiyak. Humihingi itong tulong dahil wala na silang kahit isang butil ng bigas na may saing para sa mga bata. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo ni Lolo Efren. Ibibigay ba niya ang pera na para sa kanyang kalusugan o unahin niya ang kumakalam na sikmura ng iba? Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palat at doon nagsimula ang isang pangyayaring hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Pero bago ko po ituloy ang kwentong ito at kung ano ang naging kapalit ng kanyang kabutihan, maaari po bang itanong ko muna, sa anong lungsod o probinsya po kayo nanonood ngayon? Pakisulat naman po sa comment section para malaman ko kung hanggang saan nakakarating ang ating kwento. Isang mahalagang paalala lamang po, ang kwentong ito ay likhang isip lamang upang mas maging malinaw ang mensahe. Ngunit ang aral na hatid nito ay totoo at napakahalaga para sa ating lahat. Magandang oras sa inyong lahat. Ako si Roberto. Sa edad na 64, akala ko ay sapat na ang aking karanasan upang maunawaan kung paano tumatakbo ang isang pamilya. Akala ko ang respeto ay isang bagay na kusang ibinibigay kapag ikaw ay nakpakita ng kabutihan at pagsisikap. Ngunit adyang mapaglaro ang buhay. Minsan, ang mga taong pinakaingatan mo ang mga siyapang magpapakita sa iyo kung gaano kalaki ang iyong pagkakamali. Nagsimula ang lahat sa isang gabi sa Makati. Alam niyo naman sa Makati, napakaganda ng mailaw, napakaraming tao, at naglalakihang magusali. Pinili ko ang isang napakamahal na restauran para sa ika-38 karawan ng kaisa-isa kong anak, si Maria Cristina. Simula nang pumanaw ang aking mahal na asawang si Corazon, 3 taon na ang nakalilipas, ginawa ko ng panata na gawing espesyal ang bawat okasyon para sa aking anak, si Maria Cristina ang aking prinsesa. Siya ang liwanag na aking buhay. Kahit na madalas ay hindi ko maintindihan ang kanyang naging desisyon sa buhay. Lalo na ang pagpili niya sa kanyang asawang si Ricardo. Ang restaurant na iyon ay tinatawag na Chateau Lauron. Iyon ang uri ng lugar na pinupuntahan namin ni Corazon tuwing anibersaryo namin noong nabubuhay pa siya. Puting-puti ang mga talang nakalatak sa bawat mesa. Ang mga basong kristal ay kumikinang sa ilalim ng mga luntiang ilaw. Ang mga waiter doon ay kumikilos ng napakabilis at napakagaan, parang mga sumasayaw sa pagitan ng mga mesa. Ito ang uring lugar kung saan ang isang simpleng hapunan ay madaling umabot sa 15,000 piso para sa bawat tao. Pero hindi kailanman naging problema ang pera para sa akin. Nagtrabaho ako ng husto sa buong buhay ko. Nagtayo ako ng sarili kong accounting firm mula sa wala. Nagipon ako ng nagipon para masigurado na ang aking anak at ang aking mga apo ay hindi kailanman makararanas ng hirap. Gusto kong makuha nila ang lahat ng pinakamaganda sa mundo. Naunang dumating si Maria Cristina. Napakaganda niya sa suot niyang navy blue na dress na binili ko para sa kanya noong nakaraang Pasko. Hinalikan niya ako sa pisngi. Nguni, naramdaman ko ang lamig. Iyon ay isang halik na parang obligasyon na lamang, hindi gayang dati na punong lambing. Simula nang pumasok si Ricardo sa buhay niya, tila nagkaroon ngang pader sa pagitan naming mag-ama. Gayunpaman, pinili kong huwag magreklamo. Sabi ko sa sarili ko, Roberto, pasensya na lang, karawan naman ng anak mo. Dumating ang aking maapo na sina Angel, 12 taong gulang, at si Junjun, 10 taong gulang. Mabilis silang naupo sa kanilang mapuwesto. Ang mga bata ngayon, sadyang iba na. Wala pang 5 minuto ay inilabas na ni Angel ang kanyang cellphone at nagsimulang magpindot. Si Junjun naman ay abala sa paglalaro sa kanyang table napkin, tinutupi ito sa kung ano-anong hugis. Nakmano naman sila sa akin, pero ramdam ko na ginagawa lang nila iyon dahil kailangan. Wala na ang sigla sa kanilang mga mata kapag nakikita ang kanilang lolo. Parang mas gusto pa nilang nasa ibang lugar kaysa kasama ako sa hapagkainan.
At pakaraan ngang 15 minuto, dumating ang hinihintay ngang lahat, si Ricardo. Gayang dati, huli siyang dumating at pumasok na parang siya ang may-aring buong Makati. Suot niya ang isang suwet na marahil ay mas mahal pa sa kinikita ngang isang ordinaryong manggagawa sa loop ngang isang buwan. Ang kanyang buhok ay mayos na mayos ang pagkakayos. Ang kanyang ngiti, sadyang napakapilitan, walang laman. Nagtatrabaho siya sa Salas para sa isang kumpanya ngang teknolohiya, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ba talaga ang ibinebenta niya. Ang tanging alam ko lang, palagi siyang wala dahil sa damingang kanyang business trips. Lolo Roberto, ang sabi niya ay sabay pisil sa aking kamay ng napakalakas. Masyadong malakas para sa isang simpleng pakbati. Ang sabi pa niya, mukhang malakas pa rin daw ang matanda at baka raw nagbubuhat pa ako sa gym. Pilit na ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Sinusubukan kong maging magalang para sa kapayapaan ng pamilya. Habang nagsisimula ang hapunan, si Ricardo na naman ang bida. Pinuno niya ang buong gabi nga makuwento tungkol sa kanyang manggatagumpay sa negosyo, tungkol sa kanyang paglalaro ng golf, at tungkol sa plano niyang ipagawa muli ang kanilang kusina. Nakatingin lang si Maria Cristina sa kanya, tila isang teenager na sobrang humahanga sa kanyang idolo. Samantala, ang mabata ay patuloy lang sa pagkakalikot sa kanilang cellphone. Habang pinakmamasdan ko ang mukha ni Ricardo, may kung anong kaba akong naramdaman. Ang bawat galaw niya, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, lahat ay parang nakaplano. Parang isang pagtatanghal sa tablado na ang layunin ay linlangin ang lahat ng nanonood. Hindi ko alam, pero sa gabing iyon, naramdaman ko na parang isa akong estranghero sa sarili kong pamilya. Nakaupo ako roon sa harap ng napakamahal na pagkain, ngunit ang puso ko ay nakakaramdam ng matinding pangungulila. Nagpapatuloy ang aming hapunan sa lupngang marangyang restauran sa Makati. Ang paligid ay puno ngang tuno ngang makubiertos na tumatama sa mamahaling plato at ngang mahinang tukto ngang biulin na nakbibigay ngang sosyalyadong atmosfera. Ngunit sa aming mesa, may kakaibang bigat akong nararamdaman. Habang tinitiknan ko si Ricardo, ang aking manugang, ay nakikita ko ang paraan ngang kanyang pagiwa sa kanyang steak. Maingat, masyadong maingat. Na tila ba bawat galaw niya ay kailangang mapansin ng lahat ng tao sa paligid. Alam mo, Roberto, ang panimula ni Ricardo habang inunguya ang kanyang pagkain na nakakahalaga ng 3,000 piso. May inisip ako tungkol sa sitwasyon mo, napatigil ako sa pagsubo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang sitwasyon ko, ang tanong ko sa kanya habang dahan-dahan kong ibinababa ang aking tinidor. Tumango siya at doon ko narinig ang mga salitang parang lason na unti-unting kumakalat sa hangin. Sabi niya, tumatanda na raw ako. Sabi niya, mahirap daw ang tumira ng mag-isa sa malaking bahay, lalo na ngayong wala na si Corazon. Ang boses niya ay punong pekeng awa, iyong uring boses na nakakapagpataas ng balahibo dahil alam mong hindi ito totoo. Sinabi niya na nausap na raw sila ni Maria Cristina. Iniisip daw nila na baka oras na para pag-isipan ko ang aking maopsyon. Doon ko naramdaman ang lamig sa aking sikmura. Tinanong ko siya kung anong uri niya mag-opsyon ang tinutukoy niya. At doon lumabas ang tunay niyang balak. Bakit hindi ka raw sumubok sa mga assisted living facilities? O baka naman sa isang magandang retirement community sa Tagaytay? Doon daw ay marami akong makakasama na kasing edad ko. May mga nakaplanong aktibidad para sa akin. At higit sa lahat, maalis daw ang galing sa aking mga balikat ang tinatawag niyang pabigat. Ang salitang pabigat. Pabigat. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa aking isipan. Para itong isang malakas na sampal, tiningnan ko ang aking anak na si Maria Cristina. Umasa ako na makakakita akong kahit kaunting pagtutol sa kanyang mamata. Ngunit nabigo ako. Nakatingin lang siya sa kanyang basong alak. Tila ba mas interesado siya sa kulay ngang inumin kaysa sa nararamdaman ng kanyang sariling ama?
Sinabi ko sa kanila sa mahinahong paraan na kaya ko pang alagaan ang aking sarili. Ngunit tumawa lang si Ricardo. Isang tawa na matalas at mapangmaliit. Tinanong niya ako kung kailan daw ba ang huling beses na nakbalanse akong sarili kong checkbook. Tinanong niya kung kailan daw ba ako huling gumawang desisyon na hindi muna naktatanong kay Maria Cristina. Nararamdaman ko ang init na umaakyat sa aking dibdib. Ngunit pinilit ko ang aking sarili na manatiling kalmado. Sinabi ko sa kanya na pinamamahalaan ko na ang aking ari-arian bago pa man siya ipinanganak. Ngunit hindi siya napatigil. Sumandal siya sa kanyang upuan at lalong lumapat ang kanyang ngiti. Sabi niya, sa pananaw daw niya ay parang pilit na lang akong kumakapit ang pagkuha ko raw nga serbisyo para sa damo sa bakuran, ang paglilinis ng bahay, at ang pagpapadeliver ngang pagkain ay patunay na hindi ko na kaya. Gusto ko sanang isigaw sa kanya na binabayaran ko ang maiyon dahil kaya ko, hindi dahil kailangan ko. Gusto ko siyang paalalahanan na binuo ko ang aking negosyo mula sa wala habang siya ay palipat-lipat lang ng trabaho. Ngunit may mas masakit pa siyang sinabi. Sinabi niya na maswerte raw ako dahil nakahanap si Maria Cristina ng isang tunay na lalaki na mag-alaga sa pamilya. Isang tao raw na kayang humawa ng responsibilidad. Ang masalitang iyon ay parang usok na bumalot sa buong mesa. Naramdaman ko ang panginginig na aking makalamnan. Ang kahihiyan ay unti-unting gumagapang sa aking lig. Sa paligid namin, ang ibang kumakain ay patuloy lang sa kanilang mausapan. Hindi nila alam na ang aking manugang ay tinawag lang. Akong walang silbi sa harap na aking sariling apo. Tinawa lang ni Maria Cristina ang pangalan ni Ricardo ng mahina, pero walang tunay na pakswe sa kanyang boses. Doon ako nakaramdam ng isang kakaibang lakas. Tiningnan ko si Ricardo at sinabi ko na tama siya. Sabi ko, ikaw na ang lalaki sa pamilyang ito ngayon. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mamata. Hindi niya inaasahan na sasang-ayon ako. Ipinagpatuloy ko ang aking pagsasalita habang kinukuha ko ang aking wallet. Sabi ko, dahil ikaw na ang tunay na lalaki rito, sa tingin ko ay oras na para kumilos ka ng ayon sa iyong sinasabi. Inilagay ko ang aking credit card pabalik sa aking wallet at isinara ito ng may tunok. Sabi ko, bakit hindi ikaw ang magbayad ng bill natin ngayong gabi? Nakita ko ang paglaho ng kanyang matapang nangiti. Ano? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Inulit ko ang aking sinabi, ang bill. Sabi ko, dahil ikaw ang tunay na lalaki rito, ang may lahat ng responsibilidad, kaya mo na ang hapunan na ito. Sinubukan pang magsalita ni Maria Cristina pero itinaas ko ang aking kamay. Sabi ko, anak, tama si Ricardo. Oras na para ang matanda ay tumabi na at hayaan ang tunay na leader na mamahala. Eksaktong dumating ang waiter na may hawak na leather folder. Inilapag niya ito sa harap ko dahil iyon ang nakasanayan. Kinuha ko ang folder at nang hindi man lang tinitingnan ang loob, ay dahan-dahan ko itong itinulak papunta kay Ricardo. Sabi ko, heto na, anak, oras na para magpakitang gilas ka. Namutla ang mukha ni Ricardo. Sa pamamagitan kanyang nanginginig na makamay, binuksan niya ang folder. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mamata. Ang kabuuan ng bill ay mahigit sa 550,000 piso. 550,000 piso. Isang napakalaking halaga na sumasalamin sa pinakamagandang ala na iniutos ko para sa kaarawan ni Maria Cristina. Ang mamamahaling putahe at ang malaking tip na lagi kong ibinibigay para sa magandang serbisyo. 550,000 ang bulong ni Ricardo. Halos hindi na marinig ang kanyang boses. Tama, ang sabi ko nang may kasamang pekeng tamis sa aking boses. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado ako na ang isang tunay na lalaki na katulad mo ay kayang-kaya itong bayaran. Ang katahimikan na sumunod ay sadyang nakakabingi. Habang nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan matapos ang hapunan na iyon, pinanut ko si Ricardo na lito at pawisan habang kinakausap ang waiter tungkol sa pagtawag sa kanyang bangko. Doon ko naisip, kailan nga ba ito naksimula? Kailan nga ba ako naging walang silbi sa kanilang mga mata? Habang nakmamaneho ako pauwi sa aking madilim at tahimik na bahay, hindi ko maiwasang balikan ang mga nakaraang taon. Hindi naman laging ganito,
May panahon na tinatawagan ako ni Maria Cristina bawat linggo para huminging payo. May panahon na ang aking maapo ay sabik na magpalipas ng bakasyon sa bahay ni Lolo. Ngunit sa kung anong paraan unti-unting binura ni Ricardo ang aking halaga sa sarili kong pamilya. At ang mas masakit, hinayaan ko itong mangyari. Nagsimula ang pagbabagong ito ng dahan-dahan. 3 buwan matapos ang libing ni Corazon. Naalala ko pa ang eksaktong sandali dahil iyon ang unang pagkakataon na may ibang tao na humamon sa aking autoridad sa loob ng aking sariling tahanan. Isinama ni Ricardo si Maria Cristina at ang mga bata para sa isang hapunan ng linggo, isang tradisyon na pinangalagaan namin ni Corazon sa loob ng maraming taon. Nasa kusina ako noon, sinusubukang lutuin ang paboritong pot roast ni Corazon. Mahirap. Napakahirap gawin ang mga bagay na dati ay ginagawa namin ng magkasama. Habang nakatayo ako sa harap ng kalan, biglang pumasok si Ricardo sa kusina nang hindi man lang kumakatok. Roberto, mali ang ginagawa mo, ang sabi niya. Kinuha niya ang kahoy na sandok mula sa aking mga kamay nang hindi man lang nagtatanong. Sabi niya, hindi raw ganon magluto si Corazon. Sinabi raw ni Maria Cristina, sa kanya ang tunay na resipe. Nakatayo lang ako roon, tinitiknan ang aking makamay na wala ng hawak. Pinanut ko ang taong ito na angkinin ang aking kusina, ang aking tradisyon, ang alaala ng aking asawa. Pumasok si Maria Cristina sa pinto at naghintay ako na pagsabihan niya ang kanyang asawa. Inasahan ko na sasabihin niya na bahay ko ito, ngunit ngumiti lang siya ng may pasasalamat. Salamat sa Diyos, ang sabi ni Maria Cristina. Nag-alala raw siya na baka malason silang lahat sa luto ko. Doon pa lang, dapat ay nanindigan na ako. Dapat ay sinabi ko na hindi niya pwedeng gawin iyon. Ngunit tumabi ako. Hinayaan ko si Ricardo na tapusin ang pagluluto ng hapunan sa sarili kong kusina. Sinabi ko sa aking sarili na nagiging mabuting tao lang ako. Sinabi ko sa aking sarili na hindi mahalaga kung sino ang nagluluto basta makakasama ang pamilya. Ngunit ang totoo, gumagawa na ako nga dahilan para sa sarili kong kawalan nga halaga. Matapos mamatay ni Corazon, ibinuhos ko ang aking sarili sa pagiging pinakamabuting lolo. Sinusundo ko sina Angel at Junjun sa paralan kapag abala si Maria Cristina. Dumadalo ako sa bawat laro ng soccer at bawat resital ng piano. Tumutulong ako sa matakdang aralin kapag ang kanilang mga magulang ay masyadong maraming iniisip. Akala ko ay nakakatulong ako. Akala ko ay pinupuno ko ang puwang na iniwan ni Corazon. Ngunit hindi ko narealize na ginagamit na pala ni Ricardo ang aking pagmamahal laban sa akin. Isang gabi, narinig ko siyang kinakausap si Maria Cristina habang isip nilang natutulog ako sa aking upuan. Sabi niya, palagi na lang daw, akong nagboboluntaryong mag-babysit. Para daw wala na akong sariling buhay. Nakakalungkot daw isipin, ang salitang babisit, masakit iyon. Maapo ko sila, dugo ko sila. Hindi ako nagbababisit sa kanila. Nagpapalipas ako ng oras kasama ang aking pamilya. Ngunit pinalabas ni Ricardo na parang kaawa-awa ako. Parang isang malungkot na matanda na pilit na sumisiksik sa buhay ng iba para lang maging mahalaga. Ang pagguho aking posisyon ay nangyari sa bawat yugto. Bawat isa ay tila maliit lang, ngunit kapag pinagsama-sama ay nakakawasak. Una, nakumbinsi ni Ricardo si Maria Cristina na masyado na akong matanda para magmaneho para sa mga bata. Sinabi niya na may panganib daw sa insurance at sa bilis ng aking reaksyon. Pagkatapos, iminungkahi niya na ang aking pakikialam sa mga aktibidad sa paralan ay nakakalito para sa mga bata. Kailangan daw ng mabata ang katatagan mula sa kanilang mga magulang kaysa sa makakaibang mensahe mula sa iba pang henerasyon. Hindi naman sa hindi namin pinahahalagahan ang lahat ng ginagawa mo, Dad, ang sabi ni Maria Cristina noon. Ang kanyang boses ay malumanay pero matigas. Sabi niya, iniisip daw ni Ricardo na dapat kaming magtakda ng mas malinaw na mga rangyay o boundaries tungkol sa mga desisyon sa pagpapalaking bata. Rangyay, ang salitang iyon ang naging sandata ni Ricardo. May mga rangyay tungkol sa disiplina. Masyado raw akong malambot sa mga bata. May mga rangyay tungkol sa pananalapi.
Ang aking makalumang paraan daw ng pamamahala ng pera ay lipas na sa panahon. May mga rangye tungkol sa mga tradisyon ng pamilya. Ang aking maideya tungkol sa mga holiday at pagdiriwang ay nakabaon na raw sa nakaraan. Ngunit ang pinakamasakit na rangye ay ang tungkol sa sarili kong bahay. Matapos mamatay ni Corazon, ang aming bahay na may 4 na kwarto ay naging masyadong malaki para sa akin. Iminungkahi ni Maria Cristina na baka dapat na akong lumipat sa mas maliit na lugar. Pumayag akong pag-isipan ito, ngunit kinuha ni Ricardo ang pagkakataong iyon at tumakbo ng napakabilis. Nagdala siya ng mga real estate agent sa aking bahay nang walang pahintulot ko. Nag-schedule siya ng mga viewing habang oras ng aking pagtulog sa hapon. Pinag-usapan niya ang aking sitwasyon sa mga kapitbahay na 30 taon ko nang kakilala. Sinusubukan lang namin tumulong, ang laging sabi ni Ricardo tuwing magrereklamo ako. Nag-alala raw si Maria Cristina na nakatira akong mag-isa, ngunit hindi iyon tulong. Iyon ay isang agresibong pagsakop. Bawat mungkahi ay may kasamang patagong kritismo sa aking kakayahan. Bawat alok ng tulong ay may pahiwatig na hindi ko na kaya ang sarili kong mga gawain. May talento si Ricardo na palabasin na ang kanyang pakikialam ay pag-aalala. Palabasin na ang kanyang kawalan ng respeto ay kabaitan. Ang huling pumatak sa baso ay noong nakaraang Pasko. Nagdesisyon si Ricardo na ang aking tradisyonal na hapunan sa bispras ng Pasko ay masyadong nakakapagod para sa akin. Inilipat niya ang pagdiriwang sa kanilang bahay nang hindi man lang ako kinokonsulta. Dumating ako sa kanilang bahay at nakita ko ang aking pamilya na nagbubukas ng maregalo sa paligid ng isang puno na hindi ko man lang nakitang piliin. Kumakain sila ng hapunan na hindi ko man lang nakitang ihanda. Sumusunod sila sa mga tradisyon na si Ricardo lang ang nagdesisyon na mas mabuti kaysa sa akin. Hindi bang ganda rito, Dad? Ang sabi ni Maria Cristina, mukhang masaya siya sa bagong ayos. Sabi niya, ngayon daw ay pwede na akong mag-relax at mag-enjoy kaysa mag-alala sa pagiging host. Ngunit hindi ko gustong mag-relax. Gusto ko na kailanganin ako. Gusto ko na maging kapaki-pakinabang. Gusto ko na maging haligi nga aking sariling pamilya. Sa halip, naging panauhin ako sa lugar na dati ay aking pag-aari. Pinapanot ko si Ricardo na ginagampanan ang papel na hinawakan ko sa loob ng maraming dekada. Halos hindi napansin ng mga bata ang pagbabago. Para sa kanila, si Tito Ricardo ang laging masaya. Ang taong may mga pinakabagong gadgets at may para sa mga mamahaling lakat. Ako na lang si Lolo Roberto, ang tahimik na matanda na nakaupo sa sulok at tumatango sa anumang desisyon ng matatanda. Nagsimula akong gumawa na listahan sa aking isipan ng lahat ng panlalait ni Ricardo. Pinutol niya ang aking pagsasalita tuwing susubukan kong makwento tungkol sa mga lumang araw. Inirapan niya ako tuwing magbibigay ako ng opinyon tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan. Pinag-usapan niya ako sa ikatlong panawan kahit na nakaupo lang ako sa harap niya. Hindi naman talaga naiintindihan ni Roberto kung paano gumagana ang mga bagay na ito. Ang sabi niya habang pinag-usapan ang teknolohiya, ang henerasyon daw niya ay iba ang paraan ng pagharap sa mga bagay-bagay. Ang henerasyon ko, para bang isa akong relikya mula sa nakalipas na panahon sa halip na isang tao na matagumpay na nagpatakbo na negosyo sa loob na 40 taon, isang tao na nakasabay sa hindi mabilang na pagbabago sa teknolohiya at lipunan. Isang tao na may karunungan na nakuha mula sa karanasan sa halip na kayabangan na nakuha mula sa kabataan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang panorin ang pagbabago ni Maria Cristina. Mula sa pagiging anak na palaging humihingi ng payo sa akin, naging isang babae siya na laging sumusunod sa husga ng kanyang asawa tungkol sa kanyang sariling ama. Nakumbinsi siya ni Ricardo na ang aking madamdamin ay marupok, na ang aking maopinyon ay lipas na ang aking presensya ay mas malapit sa isang pasanin kaysa sa isang pagpapala. Kailangan nating maging pasensyoso sa kanya. Narinig kong sabi ni Maria Cristina kay Ricardo isang araw. Sabi niya, nag-adjust pa rin daw ako sa buhay nang wala si nanay. 3 taon.
3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Corazon at hanggang ngayon ay tinatrato pa rin nila ako na tila ba nasa gitna pa rin akong matinding pihati. Na tila ba masyado akong mahina para harapin ang katotohanan. Ginamit nila ang aking pagdadalamhati bilang ebidensya, ang aking kawalan ang kakayahan, ang aking kalungkutan bilang patunay ngang aking kawalangang halaga. Habang nakaupo ako sa loop ng aking sasakyan sa labas ng restauran, pinapanood si Ricardo na nakikipag-argumento sa waiter tungkol sa mga payment plan para sa bill na 550,000 piso. Napagtanto ko na ang gabing ito ay naiba. Sa unang pagkakataon sa loop ng 3 taon, tumanggi akong maliitin. Pinilit ko siyang harapin ang malaking agwat sa pagitan ng kanyang masalita at ng kanyang katotohanan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na muling nagbabalik ang tunay na Roberto. Ang taong hindi papayak na tapakan na lang ng ganon kadali. Sa mga nagdaang buwan bago ang hapunang iyon sa Makati, may isang salita na laging namumutawi sa bibig ni Ricardo. Isang salita na parang musika sa pandinig kung hindi mo alam ang tunay na kahulugan, ngunit para sa akin, ito ay parang isang matalim na kumpas na humahati sa aming pamilya. Ang salitang iyon ay ranggie, o sa madaling salita, mahangganan. Sinasabi ni Ricardo na mahalaga raw sa isang modernong pamilya ang makaroon ng malinaw na ranggie. Sinasabi niya ito nang may kasamang matatamis na ngiti habang nakatingin kay Maria Cristina. Ngunit ang totoo, ang mga hangganang ito ay hindi ginawa para protektahan ang pamilya. Ang mga ito ay ginawa para ikulong ako sa isang sulok, para unti-unting putulin ang aking ugnayan sa aking maapo at sa aking sariling anak. Naalala ko ang isang hapon nang sinubukan kong turuan si Junjun kung paano maglaro ng chess. Iyon ang laro na itinuro sa akin ng aking ama at itinuro ko rin kay Maria Cristina noong bata pa siya. Ngunit biglang pumasok si Ricardo sa silid. Sinabi niya sa akin sa harap ng bata na baka raw masyadong nakakapagod iyon para sa akin. Sinabi niya na kailangan daw ni Junjun na aktibidad na mas naayon sa kanyang panahon tulad ng mga video games na siya mismo ang bumibili. Sabi ni Ricardo, kailangan nating irespeto ang narangay sa pagitan ng mga henerasyon. Ang turing niya sa aking mapayo at turo ay parang mga lumang gamit na kailangang itapon sa bodega. At ang mas masakit, tumatango lang si Maria Cristina. Sinasabi niya sa akin, "Dad, hayaan mo na si Ricardo. Alam niya ang ginagawa niya." Dun ko naramdaman na ang aking boses ay unti-unting nawawalan ng lakas sa loob ng sarili kong tahanan. Ang taktikang itong ranggie ay lalong naging malalapak dating sa usaping ng pera. Palaging sinasabi ni Ricardo na ang pamamahala ng pera sa modernong panahon ay hindi na katulad ng dati. Sabi niya, masyado raw akong konserbatibo. Masyado raw akong maingat. Sabi niya, kailangan daw ngang pamilya ang isang taong marunong sumugal at kumuha nga oportunidad. At dahil nga accountant ako, sa loob ng 40 taon, alam ko na ang bawat pagkakataon ay may kaakibat na panganib. Ngunit sa tuwing magbibigay akong babala, sasabihin ni Ricardo na lumalampas na ako sa aking hangganan. Ang ranggie na ito ay umabot hanggang sa aming makatradisyon. Ang pinakamasakit na bahagi ay noong nakaraang Pasko. Sa buong buhay namin ni Corazon, ang Noche Buena ay laging ginaganap sa aming bahay. Nagluluto kami ng hamon, queso de bola at ang paboritong salad ni Maria Cristina. Ngunit noong nakaraang taon, biglang nagdesisyon si Ricardo. Sinabi niya na masyado na raw matanda ang bahay ko para sa isang masayang pagdiriwang. Sabi niya, mas maganda raw kung sa bahay na lang nila gaganapin ang lahat para hindi na ako mapagod. Pagdating ko sa kanilang bahay, pakiramdam ko ay hindi ako kabilang. Ang mapalamuti ay hindi ko pamilyar. Ang pagkain ay inorder lang sa labas. Ang punong Pasko ay napakalaki ngunit parang walang kaluluwa. Nakita ko ang aking maapo na masaya sa kanilang mabagong regalo, ngunit tila hindi nila napapansin ang aking presensya. Nakaupo lang ako sa isang sulok, tinitingnan ang aking pamilya na parang pinapanood ko ang isang pelikula kung saan wala akong papel na ginagampanan. Tinawa ako ni Maria Cristina para kumain.
Ngunit ang boses niya ay parang boses ng isang taong nagpapakita lang ng kabaitan sa isang estranghero. Sabi niya, "Dad, kumain ka na. Huwag kang mag-alala sa paglilinis. Kami na ang bahala rito." Gusto ko sanang sabihin na hindi ko kailangang pagsilbihan. Gusto kong tumulong sa kusina. Gusto kong maging bahagi ng ingay at tawanan. Ngunit bawat hakbang ko ay hinaharangan ng rangyay na itinayo ni Ricardo. Sinabi ni Ricardo sa akin noong gabing iyon, "Roberto, magpahinga ka na lang. Iyan ang iyong papel ngayon, ang magpahinga." Ngunit alam ko na ang ibig niyang sabihin ay ang manahimik, ang huwag makialam, ang hayaan siyang maging hari sa mundong dati ay ako ang nagpatayo. Doon ko narealize na ang bawat ngiti ni Ricardo ay may kasamang patalim. Bawat alok niya ng tulong ay isang paraan para alisin ang aking kalayaan. Sa mga gabing mag-isa ako sa aking kama, iniisip ko kung paano ako naging bilanggo sa sarili kong pamilya. Ang mapader na itinayo ni Ricardo ay gawa sa mga salitang gaya ang pag-alala at paggalang sa nakatatanda. Ngunit sa likod na mga salitang iyon ay ang kanyang pagnanais na kunin ang lahat ng mayroon ako. Ang bahay na ito, ang aking mga ipon, at higit sa lahat ang pagmamahal ng aking anak. Hindi ko akalay na ang isang taong tinanggap ko sa aming pamilya ay siya pa lang ang sisira sa amin. Ginamit niya ang aking kabaitan laban sa akin. Ginamit niya ang aking pihati sa pagkawala ni Corazon para palabasin na hindi ko na kayang makisip ng maayos. Ang ranhong sinasabi, niya ay naging isang malalim na hukay sa pagitan ko at na makataong mahal ko. At ang masama, habang unti-unti akong nahuhulog sa hukay na iyon, ang aking anak ay nakatingin lang, naniniwala sa bawat kasinungalingan kanyang asawa. Ngunit ang hindi alam ni Ricardo, ang isang accountant ay sanay tumingin sa mga detalye, sanay akong maghintay at magmasid. Ang mahangganang itinayo, niya ay magiging bilangguan din niya sa huli. Dahil ang katotohanan ay hindi kayang ikulong ng kahit anong rangyay, at sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pagkakamali ay unti-unting lumalabas sa dilim. Isang buwan na ang nakalipas mula nang maganap ang hapon sa Makati. Simula noong gabing iniwan ko sa kanila ang bill na 550,000 piso, naging napakatahimik ang aming mga telepono. Walang tawag mula kay Maria Cristina. Walang bisita mula sa mga apo. Alam ko na galit sila o marahil ay nahihiya sa nangyari. Ngunit para sa akin, ang katahimikan na iyon ay nagbigay ng oras para makapag-isip ako ng malalim. Isang hapon, habang naglilinis akong aking sasakyan, may nakita akong isang bagay na naiwan sa upuan sa likod. Ito ang cellphone ng aking apo na si Angel. Marahil ay naiwan niya ito noong huli silang sumakay sa akin bago pa man mangyari ang gulo sa restauran. Kinuha ko ito at binalak kong tawagan si Maria Cristina para sabihing nasa akin ang gamit ng bata. Ngunit bago ko pa man magawa iyon, biglang nag-vibrate ang telepono. May tumatawag. Sa simula ay hindi ko ito pinansin, ngunit tumawag ito ng paulit-ulit. Sa pang-apat na pagkakataon, naisip ko na baka ito ay importante para kay Angel. Baka may kaklase siyang kailangang itanong tungkol sa kanilang proyekto sa paaralan. Kaya naman, pinindot ko ang sagot at itinapat ko ito sa aking tainga. "Hello," ang sabi ko ng mahinahon. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses ng lalaki ang sumagot. Ang boses niya ay formal ngunit may halong tigas. Sabi niya, hinahanap daw niya si Alan Morrison. Sinabi ko sa kanya na mali ang kanyang tinawagan dahil wala namang Alan Morrison dito. Ngunit hindi siya basta-basta bumitaw. Sinabi niya na ang numerong ito ay ibinigay bilang isang emergency contact para sa account number na nagtatapos sa 74-72. Sabi niya, kailangan daw nilang pag-usapan ang tungkol sa mga huling bayad sa isang malaking loan bago nila ito ipasa sa collections agency. Doon ay nakaramdam akong kaba. Bakit ang cellphone ng aking 12 taong gulang na apo ay naging contact number para sa isang naniningil ng utang? Muli niyang tinanong, "Kayo ba si Alan Morrison?" Sinabi ko muli na hindi. Pagkatapos ay nagtanong ako kung sino ang kumpanyang kinakatawan niya.
Sabi niya, siya ay mula sa Pinnacle Financial. Ibinaba ko ang telepono nang nanginginig ang aking mga kamay. Alan Morrison. Ang pangalan ng aking manugang ay Ricardo Mitchell. Bakit may taong naghahanap kay Alan Morrison gamit ang impormasyon ng aking pamilya? Doon nagsimulang gumana ang aking isipan bilang isang accountant. May kung anong hindi tugma sa mga numero at sa mga pangalan. Noong gabing iyon, sa halip na matulog, binuksan ko ang aking lumang computer. Ginamit ko ang lahat ng aking kaalaman sa paghahanap ng mapampublikong record. Nagsimula ako sa pangalang Ricardo Mitchell, ngunit kakaunti lang ang lumalabas. Parang isang taong walang nakaraan. Subalit nang itipe ko ang pangalang Alan Morrison, doon bumukas ang isang madilim na mundo. Nakita ko ang mga record ng korte. Nakita ko ang makaso ng bankruptcy sa iba't ibang probinsya. May mga reklamo ng identity theft at fraud. At ang pinaka-nakakagimbal, may mga larawan. Mga larawan ng isang lalaki na kahit anong ayos ng buhok o suot na salamin ay kilalang kilala ko. Iyon ay walang iba kundi si Ricardo. Ang manugang ko, ang asawang aking anak, ang amang aking maapo, ay isang taong may pekeng pagkatao. Ang kanyang tunay na pangalan ay Alan Morrison, at ayon sa mga dokumentong nakikita ko sa screen, siya ay isang professional debtor. Isang taong lumilipat mula sa isang biktima patungo sa isa pa, kumukuhangang nga utang gamit ang pangalan ng ibang tao at pagkatapos ay mawawala na parang bula. Habang nagbabasa ako, parang may humahapdi sa aking dibdib. Naisip ko ang lahat ng parang ibinigay ko sa kanila sa loob ng 3 taon. Ang ma-investment na sinasabi ni Ricardo na malaki ang kikitain, ang mga pambayad sa kung ano-anong bayarin sa bahay na sinasabi nilang kailangang ayusin, lahat ng iyon ay napunta lang sa isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang mas masakit ay ang matuklasan, ang kanyang ma-post sa social media sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan. May mga larawan siya sa loob ng mga kasino sa Parañaque, may hawak na baso ng alak, at may mga kasamang ibang babae. Ang caption sa isa niyang larawan ay tumimo sa aking puso. Sabi niya, ang daling kumuha ng pera sa isang matandang ulyanin na desperadong kailangan ng pamilya. Ang tingin niya sa akin ay isang resource, isang balon ng pera na hindi nauubos. Hindi niya ako tinuturing na tao. Para sa kanya, ako ay isang kasangkapan lamang para sa kanyang marangyang buhay. Naramdaman ko ang matinding galit na hindi ko panaramdaman sa buong buhay ko. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa paggamit niya sa aking maapo. Ang paglalagay sa pangalan ni Angel bilang kontak sa mga utang ay isang krimen na hindi ko mapapatawad. Naisip ko si Maria Cristina. Alam ba niya ito o siya rin ba ay biktima ng manipulasyon ni Ricardo? Naalala ko ang mga pagkakataon na pinagtatanggol niya ang asawa niya laban sa akin. Naalala ko ang paraan ng pagtingin niya kay Ricardo na punong pahanga. Ang puso ko ay nadurog para sa aking anak. Siya ay nakatali sa isang halimaw na unti-unting umuubos sa aming kinabukasan. Ngunit sa gitna ng galit at sakit, bumangon ang aking determinasyon. Ako si Roberto. Nagtrabaho ako ng tapat sa loob ng maraming dekada para protektahan ang pamilyang ito. Hindi ko papayagan na isang tulad ni Alan Morrison ang sisira sa lahat ng aming pinahirapan. Ang tawag na iyon mula sa cellphone ni Angel ay hindi isang aksidente, iyon ay isang babala mula sa tadhana. Mula sa gabing iyon, nagsimula akong gumawa ng sarili kong ranggay. Ngunit ang hangganang ito ay hindi para ikulong ang aking sarili, kundi para bitagin ang lalaking ito sa sarili niyang kasinungalingan. Bilang isang accountant, alam ko na ang bawat numero ay may katapat na kwento at sisiguraduhin ko na ang huling kabanata na kwento ni Alan Morrison ay isusulat ko sa aking sariling mga kamay. Inihanda ko ang aking ma-folder. Nagsimula akong kumuha ng kopya ng bawat bank statement at bawat seka na ibinigay ko. Hanapin ko ang bawat sentimo na nawala. At higit sa lahat, iligtas ko ang aking anak mula sa hukay na kinasadlakan niya. Ang laro ni Ricardo ay tapos na. Ngayon ay magsisimula na ang tunay na laban ng isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Sa loob ng mahabang panahon,
ang aking buhay ay umikot sa mga numero. Sabi nga nila, ang matao ay maaring magsinungaling, ngunit ang manumero ay kailanman hindi nagsisinungaling. Ako si Roberto, at sa loob ng 40 taon, ang mapahina ng ledger at mga balanse ng pera ang naging mundo ko. Akala ko sa aking pagreretiro ay tuluyan ko nang maiwan ang pagiging mapagmatiyag. Akala ko ang tanging bibilangin ko na lamang ay ang maaraw aking katahimikan kasama ang aking pamilya sa ating mahal na Pilipinas. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Noong hapong iyon, habang ang init ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng mangga sa aming bakuran, naupo ako sa aking lumang mesa. Ang mesang ito ay saksi sa libu-libong kalkulasyon na aking ginawa nung ako ay nagtatrabaho pa sa isang malaking bangko sa Makati. Ngayon, ang pakay ko ay hindi para sa kumpanya, kundi para sa kaligtasan ng aking sariling dugo at laman, ang aking manugang na si Ricardo. May kung ano sa kanya na hindi nagpapatulok sa akin ng mahimbing. Ang kanyang makuwento tungkol sa kanyang negosyo, ang kanyang pangako ng mabilis na kita. Lahat ng iyon ay parang mga numerong hindi nakbabalanse. Bilang isang accountant na may karanasan ng 40 taon, alam ko kung kailan may kulang sa isang equation. Kinuha ko ang aking lumang laptop. Kahit ako ay may edad na, hindi ako nakpahuli sa teknolohiya. Sinimulan ko ang aking pagsasaliksik. Ginamit ko ang aking mga koneksyon mula sa nakaraan. Mga dating kasamahan sa trabaho, mga kaibigan sa industriya ng pananalapi, at maging ang mga kakilala ko sa ating mga ahensya ng gobyerno. Hinalungkat ko ang bawat dulo ng kanyang pagkatao. Nagsimula ako sa kanyang pangalan, Ricardo. Sa una, tila malinis ang lahat. Ngunit habang lumalalim ang gabi, habang ang tunong ng kuliglig sa labas ay tila nagbababala, natuklasan ko ang isang katotohanang nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi lamang basta Ricardo. Siya ay si Ricardo Magsaysay. At ang pangalang iyon ay may dalang napakabigat na kasaysayan. Hindi ito kasaysayan ng karangalan, kundi isang mahabang listahan ng panloloko. Habang binabasa ko ang mga dokumentong digital sa aking harap, ang aking kamay ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Galit na nakmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang taong pinagkatiwalaan ko, ang taong pinatuloy ko sa aking tahanan, ay isang profesional na manloloko. Natuklasan ko na si Ricardo ay may mahabang listahan ng mga kaso. Maraming warrant of arrest ang inilabas laban sa kanya sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Cebu hanggang sa Davao at ngayon dito sa Maynila. Ang kanyang modus operandi? Ang pagpapakasal o pakikipagrelasyon sa mga babaeng galing sa disenteng pamilya, kukunin ang kanilang tiwala at pagkatapos ay uubusin ang kanilang nganaypong pera. Binasa ko ang masalaysayang kanyang managing biktima. Bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa akin. May mababaeng nawalan ng kanilang mabahay. May mga matatandang tulad ko na nawala ang lahat ng kanilang retirement fund dahil sa kanyang matatamis na salita. Pera ang kanyang Diyos. Libo-libo, daan-daang libo. At milyon-milyong piso ang kanyang nakuha sa mga inosenteng tao. Sa aking isip, mabilis na tumatakbo ang makalkulasyon. Kinukwenta ko kung gaano nakarami ang kanyang nakuha mula sa aming pamilya. Ang bawat tulong na ibinigay ko, ang bawat kapital na hiningi niya para sa kanyang napekeng proyekto. Naramdaman ko ang panlalaming ng aking mapaa. Naalala ko ang mukha ng aking anak na babae. Ang kanyang mamata na puno ng pagmamahal para sa halimaw na ito. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko ipapaliwanag na ang lalaking pinangakuan siyang aalagaan siya habang buhay ay siya palang sisira sa kanyang kinabukasan? Isang profesional. Iyan ang tawag sa kanya nga ulat ng pulisya. Isang profesional na manloloko. Hindi siya nakakamali. Palaging pulido ang kanyang gala. Ngunit nakamali siya sa isang bagay. Nakamali siya nang pumasok siya sa buhay ng isang accountant na hindi marunong sumuko. Hindi ko namalayan na lumipas na pala ang oras. Madaling araw na, ang liwanag na screen ng laptop ay ang tanging na bibigay nga buhay sa madilim kong silid.
Tiningnan ko muli ang kanyang larawan sa isang lumang magsot mula sa isang presinto sa probinsya. Ang mukhang iyon na, tila napaka-amo. Ang mukhang iyon na laging nakangiti sa hapagkainan ay ang mukhang isang kriminal. Nararamdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ngunit sa likod ng bigat na iyon, may isang bagong determinasyon na nabuo. Hindi ako papayak. Hinding-hindi ako papayak na ang aking pamilya ang maging susunod niyang biktima. Gagamitin ko ang lahat ng aking nalalaman. Gagamitin ko ang bawat hibla ng aking karanasan bilang accountant upang itama ang pagkakamaling ito. Ang pagsisiyasat na ito ay simula pa lamang. Ngayon, alam ko na kung sino ang aking kalaban. Hindi siya ang matulungin at mapagmahal na manugang. Siya ay si Ricardo Magsaysay, isang magnanakaw, isang mapanirangan buhay. Sa katahimikan gabi, ipinangako ko sa aking sarili na bibilangin ko ang bawat sentimo, bawat piso, at bawat kasinungalingan na binitiwan niya. At kapag tapos na ang lahat, sisiguraduhin kong ang nga numerong ito ang magdadala sa kanya sa lugar kung saan siya nararapat. Sa likod ng marehas, ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang lamig. Kahit na sumisikat na ang araw sa labas, ang aking pakiramdam ay tila nakalubok sa yelo. Matapos ang aking natuklasan tungkol sa tunay na pagkatao ni Ricardo, hindi na ako mapakali. Alam ninyo, sa edad nating ito, ang kapayapaan ang pinakamahalagang bagay. Ngunit kapag ang kapayapaang iyon ay binaboy ng isang dayuhan sa sarili nating tahanan, kailangang kumilos ang isang ama. Ngunit may isa pang bahaging modernong mundo na kailangan kong pasukin, ang tinatawag nilang social media, ang Facebook. Ang aking maapo ay madalas magsabi sa akin tungkol dito, ngunit noon ay wala akong gaanong interes. Ngayon, kailangan ko itong matutunan dahil alam ko ang mataong tulad ni Ricardo ay laging may itinatagong mundo sa likod ng makaskrin. Gamit ang tulong ng isang batang kapitbahay na pinagkakatiwalaan ko, tinuruan ni Daya, taitati na tatapuan ko ang hinahanap ko, tinuruan niya ako kung paano mahanap ng mga hidden profiles. At doon, sa madilim na sulok ng internet natakpuan ko ang hinahanap ko, isang lihim na account. Walang litrato ng aking anak, walang litrato ng kanilang buhay dito sa aming bahay. Ang pangalang gamit niya ay Rick Mag, isang pinaikling bersyon ng kanyang tunay na pangalan. Habang ini-scroll ko ang kanyang na-post, ang dugo ko ay nagsimulang kumulo. Ang aking makamay, na dati ay matatak sa paghawak ng panulat, ay nanginginig sa matinding put sa profile na ito. Si Ricardo ay namumuhay ng parang isang hari. May mga litrato siya sa mga mamahaling hotel. May hawak na baso ng alak na alam kong nakakahalaga ng libu-libong piso. At ang masakit, ang mapetsa mga post na ito. Ang maaraw na sinasabi niya sa amin na nasa trabaho siya o may inaasikasong negosyo ay ang maaraw na nagpapakasasa siya sa luho gamit ang pera namin. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang isinulat, ang kanyang caption. Sa isang litrato, nakuhanan niya ako habang natutulog ako sa aking tumba-tumba sa beranda. Ang caption na isinulat niya ay, "Naging sanhi ng paninikip ng aking dibdib." Isinulat niya, "Ang aking personal na ATM." Hindi lamang iyon, tinawag niya akong matandang ulyanin. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan sa social media na napakadali raw dalahin sa madaling usapan ngang isang matandang tulad ko. Sinabi niya na sadyang mapagbigay daw ang lolo dahil wala na itong silbi sa mundo kundi ang magbigayng pera. Binasa ko ang komento ng kanyang mga kaibigan. Nagtatawanan sila, pinupuri nila si Ricardo dahil sa kanyang galing sa pagpapaikot sa amin. Tinawag nilang easy money ang perang pinahirapan ko sa loob ng 40 taon. Ang pera na dapat ay para sa pag-aral ng aking nga apo at sa pagtanda namin ng aking asawa. Bawat salita niya ay parang isang sampal sa aking mukha, isang sampal na nagpagising sa akin mula sa aking pagkakahimbing. Ang pagkataong ipinapakita niya sa amin ay isang maskara lamang, isang napakagandang maskara na gawa sa plastik. Ngunit dito sa social media, ang maskarang iyon ay nalaglag. Ang tunay na mukha ni Ricardo ay lumitaw,
Isang mukhang puno ngang panghahamak, kawalan ngang utang na loob at kasamaan. Tinawag niya kaming mga hangal. Sinabi niya na ang aming pamilya ay parang isang balon ng pra na hindi natutuyo at hanggat kaya niyang sumalok, gagawin niya ito. Naramdaman ko ang isang matinding lumbay. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking anak. Paano niya nasisikmurang halikan ang aking anak pagkatapos niyang isulat ang maganitong bagay tungkol sa amin? Paano niya nagagawang kumain sa aming hapagkainan habang sa loob ng kanyang isipan ay pinagtatawanan niya kami? Ngunit sa kabila ang lumbay, may isang apoy na nagsimulang mag-alap sa aking puso. Ang galit ko ay hindi na lamang basta galit. Ito ay naging isang malamig na determinasyon. Sinasabi mo palang ako ay isang matandang ulyanin, Ricardo. Sinasabi mo palang ako ay isang ATM na madaling makuhaan ng pera? Nakakamali ka. Bilang isang accountant, alam ko kung paano ayusin ang mga maling entry. Alam ko kung paano ituwid ang mga baluktot na record. At ikaw, Ricardo, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa aking ledger. At sisiguraduhin ko, nasa huli, ang lahat na iyong easy money ay magiging isang napakabigat na utang na babayaran mo sa loob ng mahabang panahon. Pinatay ko ang laptop. Huminga ako ng malalim. Ang hangin nga gabi ay pumasok sa bintana, tila nagbibigay sa aking na bagong lakas. Ang maskara ay nalaklak na. Wala nang atrasan ito. Hindi mo kilala ang matandang ito, Ricardo. Akala mo ay mahina na ang aking isip dahil sa aking edad. Ngunit nakalimutan mo na ang karanasan ay isang guro na hindi mo mapapantayan. Ang bawat pangungutya mo, ang bawat tawa mo sa likod ng aming mga likuran ay magiging balako laban sa iyo. Sa darating na mga araw, magpapatuloy ako sa aking pagiging matandang ulyanin sa iyong paningin. Hahayaan kitang maniwala na kontrolado mo pa rin ang lahat. Ngunit sa bawat sandali, sa bawat ngiti ko sa iyo, tandaan mo ito. Binibilang ko na ang bawat hakbang mo. At ang katapusan ng iyong masayang buhay ay malapit na. Nagsimula na ang laban. At sa laban na ito, ang matandang accountant ang maglalabas ng huling balance. Ang gabi sa aming tahanan ay madalas na tahimik. Ngunit ang katahimikang iyon sa pagkakataong ito ay tila may dalang mabigat na mensahe. Ako si Roberto. Sa edad kong 65, akala ko ay sapat na ang aking naranasan sa buhay upang hindi na muling magulat sa lupit ng mundo. Nakaupo ako sa aking paboritong silya na gawa sa nara, hawak ang isang lumang recorder na aksidente kong nahanap sa ilalim ng sofa sa silid aklatan. Hindi ko sinasadyang makinig. Noong una, akala ko ay naiwan lang itong isa sa mga apo ko, pero nang pindutin ko ang play, ang boses na lumabas ay hindi boses ng bata. Ito ay ang boses ni Maria Cristina, ang bunso kong anak, ang aking prinsesa, ang anak na sa akala ko ay higit na nakaunawa sa akin kaysa sa kuya niyang si Ricardo. Sa bawat salitang lumalabas sa maliit na speaker, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa aking puso, narinig ko silang nag-usap ni Ricardo. Hindi sila nagaway. Sa halip, sila ay nakakasundo. Nakakasundo sila sa isang bagay na kailanman ay hindi ko inasahang maisip nila. Sabi ni Maria Cristina, sa isang tonong tila wala lang, na kailangan na nilang kumilos habang malakas pa ang pirma ko. Tinawag niya akong isang pinakukunan ng yaman. Isang ATM na kailangang makuha ang laman bago pa ito masira. Narinig ko ang tawa ni Ricardo sa kabilang linya. Sabi nga aking anak na babae, kailangan na raw nilang makuha ang kanilang maagang pamana o ang tinatawag nilang early inheritance. Pamanang maaga. Isang terminong napakasakit pakinggan mula sa sarili mong dugo at laman habang ako ay nabubuhay pa. Habang ako ay humihinga pa sa bahay na pinahirapan ko sa loob ng 30 taon, pinagahatian na nila ang mga dingding at lupang ito. Naramdaman ko ang pangingining nga aking makamay. Ang tasang mainit na tsaa sa aking harapan ay lumamig na gayang paglamig nga aking pagtingin sa aking maanak. Naalala ko noong maliit pa si Maria Cristina. Noong bawat karawan niya, kahit gaano kahirap ang buhay, tinitiyak ko na mayroon siyang bagong damit at masarap na pagkain. Noong nag-aral siya sa kolehiyo, nag-double kayod ako, nag-overtime sa opisina, para lang hindi siya mapahiya sa kanyang makaklase.
At ngayon, ito ang igaganti niya. Pakiramdam ko ay isa akong lumang gamit na nais na nilang itapon sa bodega pagkatapos pakinabangan. Sabi ni Maria Cristina sa recording, pagod na raw siyang maghintay. Sabi niya, kung hindi raw nila gagawin ang plano, baka maubos ko lang ang pera sa aking magamot at sa pagpapanatili ng malaking bahay na ito. Ang sakit na narinig ko, pera, lahat ay tungkol sa pera. Wala na ba silang pagmamahal sa akin? Wala na ba silang respeto sa kanilang ama na nagbigay sa kanilang lahat? Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking matuhot ay tila hindi na makayanan ang bigat ng aking nararamdaman. Tumingala ako sa kisame, pinipigilan ang luhang nais kumawala. Sa kulturang Pilipino, ang mga anak ang inaasahang mag-aalaga sa mga magulang sa kanilang pagtanda. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ang aking mga anak ay mga buhayang naghihintay lamang na malagutan akong hininga upang masunggaban ang aking mga ari-arian, 1,000,000 piso. Iyon ang halagang pinag-usapan nila sa recording para pambayad sa utang ni Ricardo at ang kalahati ay para sa luho ni Maria Cristina. 1,000,000, napakalit na halaga kapalit ng dangal at pagmamahal ng isang ama. Ngunit para sa kanila, iyon ang lahat. Pinatay ko ang recorder. Ang boses ni Maria Cristina ay tila paulit-ulit na umaaling-aungaw sa aking pandinig. Paulit-ulit, pamana, maaga. Ang bawat salita ay isang latay sa aking kaluluwa. Ngunit sa gitna nga hapdi, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang lungkot ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi ako biktima. Ako si Roberto. Ako ang nagpatayo ng pundasyon ng pamilyang ito at kung kailangang ako rin ang magbuwag sa kanilang maling akala, gagawin ko. Kung iniisip nila na ako ay mahina at madaling lokohin, nagkakamali sila. Malaki ang pagkakamali nila. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa kailangan kong pumasok sa trabaho, kundi dahil may bago akong misyon. Isang misyon na hindi nangangailangan ng sigawan o marahas na pahaharap. Ang aking plano ay tahimik, ngunit tiyak na mararamdaman nila ang bawat hakbang na aking gagawin. Ang unang hinto ko ay ang bangko. Nagswot ako nga aking barong na pang-araw-araw, nag-ayos ngang buhok, at nagtungo sa Metrobang na nasa kanto ng aming subdivision. Kilala ako ng manager doon, si Ging Reyes. Sinabihan ko siya na nais ko nang ipasara ang mga joint account na mayroon ako kasama ang aking mga anak. Binawi ko ang lahat ng access nila sa aking pera. Ang credit card ni Maria Cristina na ginagamit niya para sa kanyang nga mamahaling bag at hapunan sa mga hotel sa Makati ay ipinablok ko sa loop lamang ng 5 minuto. Wala nang babalang ibinigay. Wala nang paliwanag. Pagkatapos nun, tumawag ako sa paralan ng aking maapo, ang mamahaling international school kung saan si Maria Cristina ang nag-enroll sa kanila gamit ang aking pera. Sinabihan ko ang accounting office na sa susunod na semestre hindi na ako ang magbabayad ng kanilang tuition fee. Sabi ko, ang kanilang nga magulang na ang direktang kakausapin nila. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib dahil mahal ko ang aking mga apo, ngunit kailangan itong gawin. Kailangang matuto sina Maria Cristina at Ricardo na ang pera ay hindi napupulot sa kalsada. Kailangan nilang maramdaman ang hirap na pinagdaanan ko bago ko narating ang kinalalayan ko ngayon. Ang susunod kong pinuntahan ay ang opisina ng aking abogado, si Attorney Santos. Isang matagal na kaibigan at tapat na tao. Nakaupo kami sa kanyang opisina na amoy lumang papel at kape. Inilatak ko sa kanya ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa balangang aking mga anak na isanla ang aming bahay nang wala akong kaalam-alam. Nagulat si Attorney Santos, ngunit agad siyang kumilos. Gumawa kami nga legal na hakbang upang protektahan ang titulong aking lupa at bahay. Naglagay kami nga annotations sa Registry of Deeds. Sinigurado namin na kahit anong pirma ang palsipikahin nila, hindi nila may babenta o may sasanla ang ari-ariang ito hanggat ako ay nabubuhay. Habang pinipirmahan ko ang mga dokumento, naramdaman ko ang isang uring kalayaan. Kalayaan mula sa takot na baka isang araw ay magising na lang ako sa kalsada dahil sa kasakiman ngang sarili kong maanak. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko ang isang mensahe sa aking telepono mula kay Maria Cristina.
Galit na galit siya. Tinatanong niya kung bakit hindi gumagana ang kanyang credit card sa mall. Tinatanong niya kung nagkaroon ba ngang problema sa sistem ng bangko. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Maya-maya pa, tumawag naman si Ricardo. Hindi ko rin ito sinagot. Hinayaan ko silang magtaka. Hinayaan ko silang makaramdam ng kaba. Ang katahimikan ay ang aking pinakamabisang armas. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging sandigan nila sa lahat ng bagay, lalo na sa pinansyal. Ngayon, mararamdaman nila kung ano ang ibig sabihin ng tumayo sa sariling mga paa. Naktimpla akong kape at lumabas sa veranda. Pinakmasdan ko ang mga halaman na itinanim namin ng aking asawa nung siya ay nabubuhay pa. Sabi ko sa sarili ko, huwag kang mag-alala, mahal ko, protektado ang ating tahanan. Ang plano kong ito ay hindi dahil sa galit lamang. Ito ay dahil sa pagmamahal na may disiplina. Kung hindi ko sila itatama ngayon, kailan pa? Kung hahayaan ko silang magpatuloy sa kanilang masamang balak, hindi lang sila mawawalan ng pera sa huli, kundi mawawalan din sila ng kaluluwa. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, tinitiyak ko na walang butas. Ang bawat sentimo, ang bawat dokumento, ang bawat koneksyon ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi na ako ang matandang Roberto na pikit matang nagbibigay. Ako na ngayon ang Roberto na marunong mag-alaga sa kanyang sarili. Ang gabi ay muling dumating. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bigat sa aking puso. Mayroon ng katiyakan. Bukas, alam kong susugot sila rito sa bahay. Alam kong hihingi silang paliwanag. At handa na ako. Handa na akong ipakita sa kanila na ang kanilang ama na inakala nilang mahina ay siyang pinakamalakas na haligi na kailanman ay hindi nila matitibag. Sa Pilipinas, ang pamilya ay lahat. Pero ang pamilya ay dapat na nakabatay sa respeto, hindi sa pakinabang. Iyan ang leksyong ituturo ko sa kanila. Isang leksyong hinding-hindi nila malilimutan hanggang sa kanilang pagtanda. Isang leksyong ituturo ko ng may buong paninindigan at pagmamahal sa aking sariling dangal. Lumipas ang mga araw na parang mga dantaon ang bagal, nanatili akong tahimik sa loob ng aking bahay, nakmamasid, naghihintay. Alam ko na ang bawat pisina aking pinutolay magdudulot ng isang malaking pagyanik sa buhay na itinayo ni Ricardo at Maria Cristina. Ang katahimikan sa aking telepono ay hindi isang tanda ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo, isang Martes ng umaga, habang iniinom ko ang aking kape at pinapanood ang pagsikat ng araw sa aking maliit na hardin, doon na nangyari ang aking hinihintay. Tumunog ang aking cellphone. Ang pangalan ni Maria Cristina ang lumabas sa screen. Huminga ako ng malalim. Pinakama ko ang aking puso bago ko pinindot ang sagot. Dad, ang boses ni Maria Cristina ay hindi ang boses na nakasanayan ko. Hindi ito ang boses ng isang anak na punong kumpiyansa o ang boses na minsan ay nangmalit sa akin. Ang boses niya ay malit. Pause. Punong-puno ng takot at pakalito. Sabi niya, may malaking problema raw. Ang kanyang credit card ay hindi tinanggap sa paaralan ni na Angel at Junjun. Sinabihan daw siya nga admin na ang tuition payment para sa buwang ito ay hindi pumasok. At hindi lang daw iyon. Nang tumawag siya sa bangko, sinabi sa kanya na ang kanyang access sa joint account ay sinuspinde. Doon ay uminom ako ng kape ng dahan-dahan. Hinayaan ko ang katahimikan na maghari sa pagitan namin ngang ilang sandali. Tinanong ko siya kung tinawagan na ba niya ang kumpanya ng credit card. Sabi niya tinawagan daw niya pero ang sabi sa kanya ay hindi na siya autorisadong magtanong tungkol sa account. Ang sabi raw sa kanya, ang primary account holder lang ang pwedeng gumawa ng anumang pagbabago. Dad, ikaw iyon, di ba? Ang tanong niya na tila ba hindi makapaniwala. Sabi niya, may ginawa ka ba sa mga cards ko? Narinig ko ang panginginig sa kanyang boses. Isang panginginig na bunganga pagkakatanto na ang kanyang komportableng mundo ay unti-unti nang gumuguho. Ngunit ang mas malala ay ang sumunod niyang sinabi, ang sasakyan daw ni Ricardo. Ang sasakyan na lagi niyang ipinakmamayabang, ang mamahaling SUV na madalas niyang gamitin sa Makati.
Hinata daw ito kahapon ng hapon sa tapat mismo ng kanilang bahay. Sabi ni Maria Cristina, hindi raw niya maintindihan kung bakit. Sabi ni Ricardo sa kanya, nakaroon lang daw ng pagkakamali sa sistem ng bangko, pero ang nataw sa towing company ay hindi nakinig. Kinuha ang sasakyan sa harap ng kanilang na kapitbahay. At ang pinakamasakit sa lahat para sa kanya, ang bayad daw sa kanilang bahay, ang mortgage payment. Nakbounce daw ang tseke. Nakatanggap daw sila ng sulat mula sa bangko na nagbababala ng foreclosure. Maria Cristina ay parang isang batang nawawala sa gitnang dilim. Tinanong niya ako kung pinarurusahan ko ba sila dahil sa nangyari sa restauran. Tinanong niya kung bakit ko ito ginagawa sa sarili kong pamilya. Nanatili akong matatag. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming mag-usap, ngunit hindi sa telepono. Sinabi ko na kailangan niyang pumunta sa aking bahay ng alas 3 ng hapon. At binigyang diin ko ang isang mahalagang kondisyon, kailangan niyang pumunta ng mag-isa. Sinabi ko sa kanya na sa pagkakataong ito, kailangan kong makausap ang aking anak, hindi ang asawa niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sabi ni Maria Cristina, palagi raw siyang sinasamahan ni Ricardo tuwing bumibisita sa akin. Ngunit naging matigas ako. Sabi ko, kung gusto niyang malaman ang katotohanan, kailangan niyang sumunod sa aking gusto. Kung hindi, hindi ko siya matutulungan. Sa huli, pumayag siya. Ang boses niya ay punong kawalang pag-asa nang ibaba niya ang telepono. Alas 3 ng hapon, dumating si Maria Cristina. Sa labas ng aking bintana, nakita ko siyang bumaba sa isang taksi. Wala na ang kanyang rampa. Wala na ang kanyang ayos na buhok at mamahaling make-up. Mukha siyang pagod. Mukha siyang isang tao na hindi nakatulog sa loob ng maraming gabi. Pumasok siya sa loob ng aking sala, ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan siya naglaro nung bata pa siya. Naupo siya sa lumang upuan ni Corazon. Tumingin siya sa akin ng may mga matang nakmamakawa. Dad, anong nangyayari? Ang tanong niya. Sabi niya, hindi na, Rolf siya, makatulog dahil sa dami ni mga naniningil. Sabi niya, ang akala niya ay maayos ang lahat dahil si Ricardo ang humahawak ng pera. Ang akala niya ay maganda ang takbo ng kanilang buhay dahil iyon ang laging sinasabi ni Ricardo sa kanya. Doon ko kinuha ang folder na inihanda ko. Isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagtataksil ni Ricardo. Ngunit bago ko ito ibinigay sa kanya, tinitigan ko muna siya ng matagal. Sabi ko, Cristina, kailan mo ba huling tiningnan ang iyong sariling bank statement? Kailan mo huling nakita ang isang bill na ikaw mismo ang nagbayad? Yumuko siya, sabi niya. Si Ricardo raw ang gumagawa ng lahat ng iyon dahil mas magaling daw ito sa pera kaysa sa kanya. Doon ako napangiti ng mapait. Mas magaling sa pera, iyon ang lalong nagpahirap sa akin. Ang katotohanan na ang aking anak ay nabulak ng isang taong ang tanging galing ay ang mandayangang kapwa. Inilapak ko ang folder sa kanyang harapan. Sabi ko, anak, basahin mo ang bawat pahina rito. Huwag kang lalaktaw. Gusto kong makita mo kung paano mo hinayaan ang isang lobo na pumasok sa ating tahanan. Gusto kong makita mo kung paano mo ako tinawag na walang silbi habang ang taong pinagtatanggol mo ay unti-unting ninanakaw ang iyong kinabukasan. Ang bawat segundo ngang pagbuklat ni Maria Cristina sa mga papel ay parang isang turo sa aking puso. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagkalito patungo sa pagkagimbal at sa huli ay sa matinding sakit. Ang realidad ay dumating na sa kanyang pintuan at sa pagkakataong ito, wala nang magagawa si Ricardo para itago ito. Ang hangin sa loob ng aking sala ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang tanging tunog na naririnig ay ang pahinga ni Maria Cristina na unti-unting bumibilis habang binabasa niya ang mga dokumentong nasa kanyang harap. Ang bawat pahina ay isang piraso ng totohanan na sumisira sa magandang pangarap na ipininta ni Ricardo para sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mamata ay nagsisimula ng mangilit ang luha. Dad, hindi ito totoo, di ba? Ang bulong niya. Sabi niya, baka raw may pagkakamali lang sa marikot na ito. Baka raw ang tamte na kinuha ko ay nagbibigay lang ng maling impormasyon.
Ngunit alam ko at alam din niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang manumerong ito ay hindi nagsisinungaling. Itinuro ko ang isang partikular na bank statement. Sabi ko, tingnan mo ang ngapetsang iyan, Christina, iyan ang araw na sinasabi ni Ricardo na mayroon siyang mahalagang business meeting sa Clark o sa Cebu. Pero tingnan mo kung nasaan ang kanyang credit card. Solaire, Resorts World, Okada. Ang bawat cash withdrawal ay nakakahalaga ng daan-daang libong piso. Sa loob ng 2 taon, nandun siya sa mga kasino. Sinusugal ang perang pinahirapan ko at ang perang dapat ay para sa kinabukasan nina Angel at Junjun. Hinihimas ko ang aking mga kamay upang pakalman ang aking sarili. Ipinagpatuloy ko ang pagsasalita. Sabi ko, ang kabuuan ng perang nawala sa atin ay umabot na sa 22 milyong piso. 22 milyong piso. Iyan ang halaga ng mga investment na sinasabi niyang magbibigay sa inyo ng magandang buhay. Iyan ang halaga ng mga pautang na kinuha niya gamit ang iyong pangalan at ang aking bahay bilang kolateral. Napahawak si Maria Cristina sa kanyang dibdib. Para siyang hindi makahinga, ngunit hindi pa ako tapos. Pinuksan ko ang isa pang bahaging folder. Sabi ko, ang asawa mo, ang taong kilala mo bilang Ricardo Mitchell, ay hindi talaga Mitchell. Ang tunay niyang pangalan ay Alan Morrison. Siya ay may mahabang record ng panloloko. Mayroon siyang 3 naunang asawa na iniwan niyang walang-wala. At ang bawat isa sa kanila ay kumuhang restraining order laban sa kanya dahil sa kanyang pagiging marahas kapag nawawalan na siyang pera. Diyos ko, ang tanging nasabi ni Maria Cristina bago siya tuluyang humagulgol. Ang kanyang pag-iyak ay hindi lang dahil sa galit. Ito ay isang iyak ng pagsisisi. Sabi niya, Dad, patawarin mo ako. Sabi niya, naniwala raw siya kay Ricardo nang sabihin nito na ikaw ay nagiging ulyanin na. Naniwala raw siya na ang iyong mapayo ay dalalang inggit sa kanilang relasyon. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na ang kanyang tatay ay nagiging pabigat na sa kanilang buhay. Ang masalitang iyon ay masakit pa rin pakinggan kahit alam ko na manipis na lang ang ugnayan namin noon. Ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. Sabi ko, anak, hindi mo kailangang huminging tawad sa akin ngayon. Ang kailangan mo ay ang gumising. Tingnan mo ang recordings na ito. Pinindot ko ang play sa aking laptop. Narinig namin ang boses ni Ricardo. Ang kanyang boses na punong kayabangan habang kinakausap ang kanyang makasama sa sugal. Narinig ni Maria Cristina kung paano siya tawagin ni Ricardo na isang uto-uto. Narinig niya kung paano planuhin ni Ricardo ang pagkuhang aking bahay sa sandaling may lipat ako sa isang nursing home. Narinig niya ang boses ng isang lalaki na walang pakialam sa kanya o sa kanilang mga anak. Para kay Ricardo, si Maria Cristina ay isang susi lamang para mabuksan ang aking bank account. Tumigil sa pag-iyak si Maria Cristina. Ang kanyang mata na kanina ay punong lungkot ay napalitan ng isang uri ng galit na ngayon ko lang nakita sa kanya. Ang galit ng isang ina na nalamang ang kanyang anak ay ginagamit na pain. Ang galit ng isang anak na nalamang ang kanyang ama ay binala hiyain at itapon. Dad, anong gagawin ko? Ang tanong niya. Sabi niya, wala na siyang matitirhan dahil ang kanilang bahay ay isusubasta ng bangko. Sabi niya, wala na siyang pera dahil pati ang kanyang ipon ay kinuha na ni Ricardo nang hindi niya alam. Doon ko siya tiningnan ng diretso sa mga mata. Sabi ko, anak, dito kayo titira ni na Angel at Junjun. Ito ang iyong tahanan. Palagi itong magiging bukas para sa iyo. Ngunit may mga kondisyon ako. Sabi ko, kailangan mong harapin ang katotohanan na ang inyong pagsasama ni Ricardo ay tapos na. Hindi siya pwedeng tumuntong sa bahay na ito. Kailangan mong makipagtulungan sa akin at sa aking abogado para masiguro na hindi na siya muling makakalapit sa atin. At higit sa lahat, kailangan mong matutong tumayo sa iyong sariling mapa. Tutulungan kita, pero hindi ko gagawin ang lahat para sa iyo. Kailangan mong matutunan kung paano protektahan ang iyong sarili mula sa mataong katulad ni Alan Morrison. Tumango siya ng buong lakas. Sabi niya, gagawin daw niya ang lahat. Sabi niya, hinding-hindi na raw niya papayagan na may manakit muli sa aming pamilya. Doon ko naramdaman,
na ang aking anak ay unti-unti nang bumabalik sa akin. Ang Maria Cristina na pinalaki ko na may paninindigan at talino. Habang papalubo ang araw sa Makati, nakita ko ang pagbabago sa loob ng aking sala. Ang dilim na dinala ni Ricardo sa loob ng 3 taon ay unti-unti nang napapalitan ng liwanag ng katotohanan. Alam ko na mahaba pa ang laban. Marami pang malegal na dokumento ang kailangang ayusin. Marami pang masugat ang kailangang hilumin. Pero sa gabing iyon, natulog ako ng may kapayapaan sa aking puso. Ang aking pamilya ay muling nakakaisa at ang taong nagtangkang sumira sa amin ay wala ng lugar sa aming hinaharap. Ako si Roberto at napatunayan ko na ang katotohanan ay laging mananay, gaano man ito kailalim na ibaon sa mga kasinungalingan. Ang tunay na lalaki sa pamilyang ito ay hindi ang taong may pinakamahal na suite o ang pinakamalakas na boses. Ang tunay na lalaki ay ang taong handang tumayo at protektahan ang mga taong mahal niya anuman ang mangyari. At sa wakas, narinig iyon aking anak, ang aming laban ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam ko na kami ang mananalo. Ang katahimikan sa loob ng aking bahay matapos ang pag-alis ni Maria Cristina ay hindi nagtagal. Alam ko na ang bawat pisi na aking pinutol ay magdudulot ng isang malakas na reaksyon mula sa taong nakubli sa likod ng pangalang Ricardo. Ang isang predator, ang isang mananalansang na katulad niya, ay hindi basta-basta susuko kapag nawala ang kanyang pinakukunan ngang yaman. Kapag ang isang lobo ay nagutom at nawalan ngang biktima, asahan mo na ito ay magiging mas mabangis at mas agresibo. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na pumapatak sa bubong ng aking tahanan, tumunok ang aking telepono. Sa screen, nakita ko ang pangalan ni Ricardo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang kaba o ang pag-alinlangan na dati ay bumabalot sa akin. Sa halip, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan, ang kapayapaan ng isang taong handa na para sa huling laban. Sinagot ko ang tawag. Roberto. Ang boses niya ay hindi na ang malambing at magalang na boses na ginagamit niya sa Makati. Ang boses niya ay punong punong pagbabanta. Sabi niya, malaking pagkakamali raw ang ginawa ko. Sabi niya, hindi ko raw alam kung sino ang kinalaban ko. Tinawag niya akong isang matandang ulyanin na hindi alam ang kanyang ginagawa. Sabi niya, sisiguraduhin daw niya na mawawala sa akin ang lahat kung hindi ko ibabalik ang access niya sa aking mga account. Doon ay natawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pang-uyam. Sinabi ko sa kanya na ang kanyang totoong pangalan ay Alan Morrison. Sinabi ko na alam ko na ang lahat tungkol sa kanyang manakaraang asawa, ang kanyang makaso ng bankruptcy at ang kanyang pagluluste ng pera sa makasino. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikan na punong-punong gulat. Pagkatapos, ang maskara niya ay tuluyan ng natanggal. Sabi niya, ano naman daw kung alam ko na ang lahat? Sabi niya, marami raw siyang kilala ng mga tao na hindi matutuwa kung hindi nila makuha ang perang inaasahan nila mula sa kanya. Binantaan niya ako na may mangyayaring masama sa akin o kay Maria Cristina kung hindi ako susunod sa kanyang gusto. Sabi niya, ang mga laro raw ay may mga kahihinatnan na hindi ko kayang bayaran, ngunit hindi niya alam na bawat salita niya ay naitatala. Hindi niya alam na habang nagsasalita siya, ang aking tamtu na si Maria Ramos ay nakikinig sa kabilang linya kasama ang mga autoridad. Nakipagtulungan na ako sa pulisya at sa National Bureau of Investigation ilang araw pa bago ang tawag na iyon. Ang bawat pagbabanta niya ay ebidensya na lalong magbabaon sa kanya sa hukay ng batas. Sinabi ko sa kanya na hinding-hindi na siya makakakuha ngahit isang sentimo mula sa akin. Sinabi ko na ang kanyang kapangyarihan sa aking pamilya ay tapos na. At doon ay mas lalo siyang nagwala. Narinig ko ang tunog na magabagay na nababasag sa kanyang paligid. Sabi niya, pupunta raw siya sa bahay ko at kukunin niya ang nararapat para sa kanya. Ibinaba ko ang telepono at agad na tinawagan ang security team na inupahan ko para bantayan ang aking bakuran. Makalipas ang 30 minuto, isang sasakyan ang huminto nang mabilis sa tapat nga aking gate. Nakita ko sa aking security camera ang isang lalaking bumaba.
Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang maayos na buhok. Si Ricardo o si Alan ay mukhang isang desperadong tao. Nagsimula siyang sumigaw sa labas ng aking gate. Sinisipan niya ang bakal at pinakmumura ako. Tinatawag niya ang pangalan ni Maria Cristina. Pilit na pinapalabas ang aking anak. Ngunit bago pa man niya masira ang aking gate, lumabas ang operatibang pulisya mula sa kani-kaniyang tago sa loob ng ilang sandali. Ang buong paligid ay napuno ng asul at pulang ilaw. Nakita ko kung paano siya pinadapa sa semento. Nakita ko kung paano kinabitan ngang posas ang kanyang makamay na dati ay ginagamit niya para manlinlang ng tao. Ang predator ay naging isang huli na hayop. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang kanyang mabanta. Ang tanging natira ay ang isang maliit at patetikong tao na nahuli sa sarili niyang patibong. Ang masumunod na buwan ay ginugol namin sa loob ng korte. Isang mahaba at nakakapagod na proseso. Ngunit sa bawat pagdinig, unti-unting lumalabas ang bigat ng kanyang makasalanan. Lumantad ang iba pang mga biktima niya mula sa iba't ibang paningang bansa. Mga babaeng katulad ni Maria Cristina na ninakawan niyang kabuhayan at pagkatao, ang bawat testimonya ay parang isang pako sa krus na papatay sa kanyang kalayaan. Ang pinakamadamdaming bahagi ay noong tumayo si Maria Cristina sa harap ng hukom. Tiningnan niya ng diretso sa mamata si Alan. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sabi niya, ninakawan daw siya ni Alan hindi lang ng pera, kundi ngang 3 taon ng kanyang buhay. Sinabi niya kung paano siya ginawang kasangkapan para saktan ang kanyang sariling ama. Sinabi niya ang pinsalang naidulot nito sa kanyang anak na nawalan ng seguridad dahil sa kasakiman ng isang tao. Ang hatol ngang hukom ay malinaw. Si Alan Morrison, na kilala rin bilang Ricardo Magsaysay, ay napatunayang nakasala sa maramihang counts ng fraud, identity theft at grand larceny. Siya ay hinatulan ng pagkakakulong sa loob ng 10 taon. 10 taon, isang dekada na gugugulin niya sa loob ng rehas. Malayo sa mataong maari pa niyang biktimahin. Nang gilabas siya sa courtroom, tiningnan niya ako ng may galit. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala na akong naramdamang kahit anong emosyon para sa kanya. Para sa akin, siya ay isa na lamang alaala ng isang pagkakamaling hindi ko na muling hahayaang maulit. Ang predator ay wala na. Ang aming pamilya ay ligtas na mula sa kanyang makuko. At sa labas ng gusali ng korte, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang laban ay tapos na at kami ang nanalo. 6 na buwan na ang lumipas mula nang matanggap ang pinal na hatol laban kay Alan. Ang 6 na buwang iyon ay naging panahon ng pahilom, pagtuklas at muling pagbuo. Kung iisipin ko ang aking sarili noong gabing iyon sa Makati, parang napakayo ng taong iyon, ang matandang Roberto na tumatanggap na lang ng panlalait ay wala na. Ang natira ay ang isang lolo na puno ng pag-asa at determinasyon para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang aming bahay ay hindi na tahimik at malungkot. Ngayon, tuwing gigising ako sa umaga, ang naririnig ko ay ang tawanan nina Angel at Junjun habang nakahanda sila para sa paralan. Ang aking maapo ay muling naging mabata. Wala na ang takot sa kanilang mamata. Wala na ang pag-aalinlangan kung kailan sila muling papagalitan ng kanilang amadula sa isang maling galaw. Si Maria Cristina ay nagsimula ng mag-aral muli. Nag-enroll siya sa isang nursing program. Sabi niya, gusto raw niyang makaroon ng sariling kakayahan para hindi na siya muling maging diamante sa kamay ng isang manduraya. Nakikita ko ang kanyang pagsisikap. Nakikita ko siya gabi-gabi na nagbabasa ng kanyang libro sa ilalim ng lampara sa sala. Siya ay muling naging ang anak na pinalaki ko na may pangarap at lakas ng loob. Ang aming tradisyon ay bumalik na rin sa aming tahanan. Isang hapon ng linggo, nagpasya kaming muling gawin ang aming Sunday dinner. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang bisita, ako ang punong abala. Nakatayo ako sa loob ng aking kusina, hawa ang kahoy na sandok na dati ay kinuha sa akin ni Ricardo. Niluluto ko ang paboritong pot roast ni Corazon. Ang amoy ng masarap na sarsa ay kumakalat sa buong bahay.
Pumasok si Maria Cristina sa kusina at yumakap sa aking likuran. Dad, ang bango niyan, ang sabi niya nang may totoong ngiti sa kanyang malabi. Sabi niya, naalala raw niya nung bata pa siya kung paano namin ito niluluto ni nanay. Sinabi ko sa kanya na ang bawat pagkain ay mas masarap kapag niluluto ng may katapatan at pagmamahal. Doon ay nagkaroon kami ng isang sandaling ang pagkakaintindihan na hindi na kailangan ng maraming salita. Naupo kaming lahat sa hapagkainan. Ang aking nga apo ay hindi na nakatutok sa kanilang nga cellphone. Nakukuwento sila tungkol sa kanilang nga proyekto sa paaralan. Si Junjun ay nakpapakita sa aking ang kanyang maguhit. Si Angel naman ay nagtatanong tungkol sa aking makaranasan bilang isang accountant. Gusto raw niyang matutunan kung paano pamahalaan ang pera ng maayos. Sabi ko sa kanya, ang pinakamahalagang aral sa pera ay hindi kung paano ito paramihin, kundi kung paano ito protektahan at gamitin para sa kabutihan ng iba. Naramdaman ko ang presensya ni Corazon sa lupang silid. Alam ko na masaya siya para sa amin. Alam ko na ang aming pamilya ay naging mas matatak dahil sa mga pagsubok na aming pinagdaanan. Ang rangje o hangganan na dati ay ginamit ni Ricardo para paghiwalayin kami ay napalitan ng mga rangje ng proteksyon at paggalang. Natutunan ni Maria Cristina na ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kalupitan kundi karunungan. Ang aming kalagayang pinansyal ay unti-unti na ring bumabalik sa normal. Bagaman marami ang nawala, ang aking nga investment ay nagsisimula na namang lumago. Ang trust fund na itinayo ko para sa aking maapo ay ligtas at nakareserba para sa kanilang kolehiyo at kalusugan. Sinisigurado ko na walang sinuman, kahit ang sarili nilang ina, ang makakakuha nito para sa mga hindi importanteng bagay. Ito ang aking pamanang hindi mananakaw ng kahit sinong predator. Isang gabi, habang pinapatulo ko ang aking maapo, tinanong ako ni Angel kung babalik pa ba si Ricardo. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tiningnan siya ng may katiyakan. Sabi ko, hindi na siya makakabalik, apo. Ang batas ay nasa panig natin. At habang narito si Lolo, walang sinuman ang muling sasakit sa inyo. Nakita ko ang kanyang pahinga ng malalim bago siya tuluyang nakatulog. Ang katiyakang ibinigay ko sa kanya ay ang katiyakang kailangan ko rin para sa aking sarili, sa aking pagtanda. Natutunan ko na ang halagang isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang lakas o sa dami ng kanyang salita. Ang halaga ng isang patriark, ng isang haligi ng tahanan, ay nasusukat sa kanyang kakayahang manindigan para sa katotohanan. Ako ay 65 taong gulang na ngayon at sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay tunay akong nasa bahay. Ang Makati, ang marestauran, ang mamahaling suite, lahat ng iyon ay mga palamuti lamang. Ang tunay na kayamanan ay ang nakikita ko sa harap ko ngayon. Isang anak na muling nahanap ang kanyang sarili. Mga apo na lumalaking may takot sa Diyos at may respeto sa nakatatanda at isang tahanan na puno ng tunay na ligaya at pagmamahalan. Tapos na ang panahon ng pagtatago at pagdadalamhati. Ang pagsikat ng araw sa aming bintana bawat umaga ay paalala na ang bawat pagkakamali ay pwedeng itama, ang bawat sugat ay pwedeng magilom, at ang bawat pamilya ay pwedeng muling maging buo. Ako si Roberto, ang inyong lolo, at ito ang aking kwento. Isang kwento ng pagbagsak, ng pagbangon, at ng walang hanggang pagmamahal ng isang ama. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay maging inspirasyon ito sa inyong lahat. Mag-ingat tayong lahat. Ngayong narito na tayo sa huling bahagi ng aking pagbabahagi, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. 65 taon na ako sa mundong ito. Marami na akong nakitang pagbabago. Marami na akong naranasang hirap at ginhawa. Ngunit ang huling 3 taon ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Ang respeto ay hindi ibinibigay dahil lamang sa ikaw ay matanda na. Ang respeto ay nakukuha kapag pinapakita mo na mayroon kang paninindigan, na mayroon kang karunungan na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Sa aking makasama sa edad, ang aking makapwa lolo at lola na nakikinig ngayon. Huwag nating hayaan na tawagin tayong walang silbi. Huwag nating hayaan na ituring tayong pabigat.
Ang ating mauban ay hindi tanda ng kahinaan. Ang bawat puting buhok natin ay simbolo ng bawat bagyong ating nalampasan. Mayroon tayong karanasan na hindi kailanman makukuha ng kabataan sa lupngang paralan o sa internet. Natutunan ko na ang pagmamahal sa pamilya ay hindi laging pagsasabingaw. Minsan, ang pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagtatakda ng ganan. Ang pagpapaalam sa kanila na mayroon tayong dignidad na dapat irespeto. Hindi masamang maging matigas kung ang layunin mo ay protektahan ang iyong mahal sa buhay mula sa mapagsamantala. Si Alan Morrison ay isang paalala sa akin. Isang paalala na ang mundo ay puno nga taong mapagkunwari, ngunit ang katotohanan ay parang araw. Mari ito matakpan ngang ulap sa loop kang ilang oras, ngunit hindi ito mapipigilang sumikat muli. Ang bawat kasinungalingan ay may katapat na kabayaran, at ang bawat kabutihan ay may kaukulang gantimpala. Masaya ako dahil ang aking anak na si Maria Cristina ay muling nahanap ang kanyang sarili. Masaya ako dahil ang aking mga apo ay lumalaking may tamang gabay. Ngayon, tuwing titingnan ko ang aking hardin, hindi ko na nararamdaman ang lungkot nga pag-isa. Nararamdaman ko ang kumpas ng buhay na patuloy na dumadaloy. Ako ay isang ama, ako ay isang lolo, at ako ay isang taong may sapat na lakas para harapin ang anumang bukas. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman sa aking kwento? Mayroon din ba kayong kakilala na dumaan sa ganitong pagsubok? I-comment niyo ang inyong mga karanasan at huwag niyo ring kalimutang isulat ang lungsod o probinsya kung nasaan kayo. Gusto kong malaman kung hanggang saan nakarating ang aral na ito. Tandaan niyo, ang ginto ay sinusubok sa apoy. Ang pamilya ay sinusubok sa hirap. Ngunit ang pag-ibig na totoo ay laging nananatili. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Nawa ay pagpalain tayong lahat ng may kapal. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Ako ang inyong Lolo Roberto. Mag-ingat kayong lahat at laging maging matatag. Paalam.